Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Kaya, iba sa iba. Hindi ka gumagawa ng ginagawa nila. Kung anumang mga kasamaan niya, hindi mo gagawin. Kasi iniingatan mo ang iyong pananampalataya. Awit 34:8. O inyong tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Yung bang ang inaasahan mo ay puro Diyos? Nagkasakit ka, Panginoon, tulungan mo. Yung puro Diyos, puro Diyos. Palakasin mo ako, Panginoon, para magamit ang katawan mo. Tulungan mo ako, Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho, bigyan mo ako ng mga ganito para maibigay ko sa mga kapatid. Yung gano'n na mga ugali ng isang Kristiyano, nanganganlong lagi sa Diyos. Siya yung hinahanap mo lagi. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Kaya hindi siya pwedeng iwanan. Ito pa yung isang talata sa John 20:29, sinasabi sa kanya ni Jesus, ito to, si Tomas, sapagkat ako'y nakita mo'y sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nakakakita at gayon may nagsisampalataya. Sino yun? Yung mga bagong Kristiyano ngayon. Hindi naman natin nakita si Jesus Christ. Pero sumampalataya tayo. Ano nakakita sa atin kay Jesus Christ? Yung puso natin. Nalaman ng puso natin yung nakasulat. Curious ka pa? Huwag mong gamitin yung Bible. Gumamit ka ng history. Ang dami dyan. I-type mo lang. Daling mag-aral na yun. Lalabas yung Jesus Christ na yan. Sumampalataya ka ba? Kasi hindi mo nakita si Jesus Christ. Opo, mapalad ka. Hindi kagaya ng matitigas sa loob. Jesus said to him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and have believed. Yun yung mga Kristiyano dito sa mga huling panahon. Santiago 1:12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Malawak ko kasi salitang tukso eh. May pera, may kapwa, merong sa ibang bagay. Kaya, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay, yung reward, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya, yung may mga pananampalataya. Kaya kaakibat ng pagiging isang Kristiyano, nasa atin na to, yung pagtitiis. Bakit kung hindi ka pa Kristiyano, hindi ka magtitiis? Hindi nga sila Kristiyano, nagtitiis din sila. Hindi ba? O dito na tayo sa pagiging Kristiyano, dalawang pa benepisyo. Bakit? Mapapabuti katawan mo, magkakaroon ka ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. O dito na tayo. Lumalaban tayo sa buhay na to, nagtitiis tayo. Ano yung pinagtitiisan natin? Yung ibang mga tao masasama. Yung ibang mga tukso sa buhay natin. Ano mang tukso yan, pinaglaban natin na yan. Sapagkat pagkasubok sa Kanya, parang apoy gold na dumaan sa apoy, pagkasubok sa Kanya, siya tatanggap ng reward na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Marami nang nauna. Nakita natin yung Book of Revelation, yung mga first century Christians, kung paano pinahirapan sila dahil sa kanilang pagsunod sa ating Panginoong Yesus. Nagkaroon ng 70 AD, destruction of Jerusalem, yung mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon, pinagpapapatay, yung 7 churches, yung mga binabanggit doon, na hirap na dinaanan ng mga Kristiyano noong una, kung paano sila pinapersecute at pinagpapapatay, ay nanatili sa kanilang pananampalataya. Ipinapasa Diyos nila lahat. Hindi sila nagbanta. Bahala ang Panginoon sa iyo na gumagawa sa akin ng ganito. Pahayag 14:13 ADB. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nakamamatay sa Panginoon. Mula ngayon, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa
ay sumusunod sa kanila. Good deeds. Kaakibat ng pagiging isang Kristiyano na sa, kumbaga, kagustuhan ito ng Diyos na tayo ay mabago sa ating mga pag-uugali. Kaya binabanggit yung mga salitang ito na mapalad yung nanatili. Yan o, yung mga patay na nakamatay sa Panginoon. Alam nila na sila yung mga mamatay na pero hindi umayaw, hindi ipinagpalitan Diyos sa anumang bagay, hindi sila naging duwag sa kanilang pananampalataya. Kaya mapapalad ng mga to na magkakamit ng buhay pagdating ng panahon. Blessed are the dead who die in the Lord from now. Blessed indeed that they may rest from their labors, for their deeds follow them. Ang Sermon on the Mount ay naglalaman ng mga paksa na nagtuturo kung paano dapat mamuhay ang mga tinawag sa karya ng Diyos mula dito sa lupa. Paano ba yung ating attitude? Paano ba yung ating paraan ng pagtawag sa mga taong mga makasalanan? Dapat makita sa atin kababaang loob. Sa Kapitulo 5 hanggang 7, tumatalakay ang paksa ni Jesus patungkol sa tamang pakikitungo sa kapwa, tamang pag-uugali ng isang lingkod, at tamang pagpapatawad ng isang alagad. Nakasalaysay ko kasi yan eh. Mahaba yung chapter 5 na yan. Ano po? Kasi ang daming paksa akong nakita diyan na nakapaluhog hanggang sa chapter 7 ay makikita po natin ang ganda ng tinatawag na sermon na ito sa bundok ng ating Panginoong Hesus. Ito'y itinuturo sa lahat ng mga alagad na nagnanais mabuhay at naghahangad ng kaligtasan. Mapalad ang mga taong ito na binabanggit bawat isa sa kanilang mga ginagampanan sa buhay na ito. Kasi mabigat nga po yun eh. Pagka sa isang Kristiyano, parang doble yung pagtitiis, doble yung hirap na dinadaanan natin. Pero nandun pa rin, nakatayo pa rin. Dahil ang lakas lang natin at inaasahang pag-asa, ang Diyos natutulong sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Kung yan naman ay sasabihin mo sa iba, ay nako, magugulat ka na lang, kumalat na. Kadali-dali na yung gumamit ng social media. So ito pong Sermon on the Mount sa umagang ito ay nagdulot nawa sa atin ng kalakasan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, na tayo ay maging mapagpakumbabang loob sa bawat isa, magpatawaran sa isa't isa, pagbulay-bulayin natin ang mga salitang ito na galing sa ating Panginoong Hesus, na siyang magdadala sa atin sa kaligtasan. Ako, nais ng Diyos na ang bawat alagad ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, pansamantala po natin ihinto ang ating paksa. Sa damang ito, tayo ay gaganap na ng ating sentro ng gawain sa umagang ito, ang pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus na tumawag sa ating mga makasalanan patungo sa damang ito upang maging tao niya at upang maging magtamo ng kaligtasan. Lead me to Calvary.